Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Malamig po dito sa Antipolo kaya nakahalukip-kip po ako. Hindi po, tinatago ko lang po yung tiyan ko. Napapalakas tayo sa rice. Anyway mga kapatid, nagre-reklamo po kasi yung mga subscribers natin na umaakyat dito sa Antipolo na iniiwan na po kasi nila itong mga ganitong klase nilang sasakyan. Yan, bakit naman daw po, puro na lang mga bagong sasakyan ang pinag-uusapan o doon sa mga vlogs ko, yun ang pinapakita ko po. Bakit naman daw hindi ko na naipapakita itong mga gawa ni Autorans kung saan dito po tayo nakilala. Yan, mga kapatid. Okay, ito po Ito pong Isuzu Crosswind na to, XT variant. Ito po ay nakaturbo na 2007 na Isuzu Crosswind. Sa ngayon po, ang presyo na lamang nito ay around 280. Meron ka makukuha nito na 250,000. Ayan, ganun na lang po yung presyuhan niya. Pero syempre, kung naka-set up na, ito po, paglabas dito sa Autorans ito po ay fully set up na to. Kami na po ang gumawa ng steel bumper nito, yan. At ito po ay lalagyan pa ng snorkel. Ayan, may snorkel pa po siya. At ito po ay dito sa kabilang side ilalagay. Ayan, dito po yan ilalagay yung snorkel. Okay, bakit lalagyan ng snorkel? Kasi po, dito po sa Tanay, mga kapatid, meron po dyan sa Santa Ines na makapagre-river cross ka po. Kaya lang, syempre hindi naman talaga aabot yung tubig dito kung nandito yung dito magsisimula yung snorkel hanggang doon. Hindi naman talaga ilulubog. Kaya lang mga kapatid, ang maganda po dito sa snorkel, no, kapag ka ito po ay ginamit mo sa crosswind, ang talagang makukuha po niya na hangin ay malamig. Yung po kasi ang pinaka-importante kapag po kayo ay gumagamit nitong mga ganitong klase ng snorkel. Kasi sumasalubong na po sa hangin yan. Malamig yung hangin, fresh air. Unlike yung, halimbawa, dito po sa kabila kasi, no, dito kasi kumukuha ng hangin yun sa ilalim nito, papasok doon sa air cleaner. Ngayon, kung naka-snorkel ka po, makakasagap siya ng malamig na hangin. Since ito po ay walang intercooler, napakaganda po nun sa makina. Kasi po ang makina, kailangan po niya ng malamig na hangin para maging condense po yung hangin na papasok. Ibig sabihin, mataba. Mataba yung hangin. Pagpasok doon sa iyong piston, doon sa cylinder, pagpasok, talagang sobrang dami ng hangin na yon. Pag kinumpresyon ng piston, magandang-maganda po yung yung fire. Magandang-maganda yung combustion. Kasi po, kapag po mainit ang hangin, nagkakaroon po ng early fire. Yan. Nagkakaroon ng misfire. Yun nga po yung trabaho ng intercooler. Ang trabaho ng intercooler, para yung galing sa turbo, mga kapatid, dito po kasi nakaturbo to. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Itong mga crosswind na to, itong modelo na to, may turbo na siya. Pero wala siyang intercooler. Yun yung medyo natipid doon. So ngayon, mainit yung ilalabas na hangin ng turbo, yung kino-compress niya. Dahil nga mayroong compression, siyempre iinit ang hangin, napapasok sa intake manifold. So minsan nagkakaroon po ng misfire kasi nga hindi ito nilagyan ng intercooler. So the best po, kapag po kayo ay bumabiyahe, kung kayo ay naka-snorkel, ito po para doon sa mga nakaturbo na walang intercooler, kailangan po meron siyang mahigop talaga na fresh air. Para pagpasok doon sa intake manifold mo, pagpasok doon sa combustion chamber, doon sa cylinder, ay malamig kahit paano bawas yung init niya na nagagawa po ng turbo. So ayan, lalagyan pa po ito ng snorkel. Tapos, mga kapatid, dahil nga po sa mura lang naman niya nabili tong unit na to, pinalitan din niya ng mags. Oh. Tingnan nyo. Oh, ito po yung mags na 15 by 10. Ang lapad po niya ay 10 inches. Ngayon, ang kanyang diameter nitong mags na to ay 15. 15 inches po yon yung kanyang diameter. Tapos ang kanya namang gulong ay 235, 75, 15. Yun po yung kanyang sukat. Ang maganda dito mga kapatid, mura niya lang nabili to kasi po yung may-ari naman nung nung adventure na yun, mamaya papakita ko din sa inyo. Doon po talaga nakakabit yung gulong na yan. Kaya lang, yun naman nagpalaki ng gulong, 33 inches naman yung outer diameter. Naka-15 mags din yun. So, naka 15 by 10 din siya na mags. Ngayon, mga kapatid, balik tayo rito. Siyempre, ito, tumaas ng konti. Kailangan na lagyan ko rin siya ng maayos na stepboard. Yan, kami na po ang gumawa nito. Zoom in mo ng konti para makita nila yung ganda.
Ayan, mga budget meal lang po yan ang mga step board. Ayan, gawa na po namin yan. Si Mark, ang gumawa niyan. Ngayon, lalagyan na rin po nito nga mudguard. Ayan, itong jaos. So ito po, tatanggalin to. Ilalagay po ito para po yun ang mga putik na kanyang masasagupa kapag siya ay nagte-trail. Hindi naman talaga sumambulat dito yung mga putik na yun. Kaya ito po ay mudguard. So ilalagay po dito. Yan. Ayan yung mudguard. So kita yung jaos. Yan. Ito po siya bumili. Kaya hindi ko alam kung ito ay original or copy. Okay. So ito po, gagawan pa namin ng bumper sa likod para doon ilalagay yung kanyang spare tire. Ipapakita ko po sa inyo kung paano namin ginagawa yan or kung paano na yung gawa namin mamaya nandun. Kung makikita nyo naman po ito nga Isuzu Fuego na yan, dating mababa lang yan, halos parehas nito. Ngayon, ito po talagang naglaki ng gulong, 33. Yan. Tapos nag-body lift din po kami. Yan. Hindi po namin ginagalaw ang mga suspension kasi para hindi magbago yung ride niya. Kami po talaga dito, yung body ang aming nililip. Kung meron man kaming galawin sa suspension, kapirasong-kapiraso lang para lang talaga mahabol yung alignment ng camber at ng gulong. So siyempre, nakilala po si Autorans doon sa aming mga bending ng molye, kaya po lahat yan ay nakabend na rin ang molye niyan. So yan, tingnan nyo po, lumang-luma na po ito, 2002 na Isuzu Fuego. Tingnan nyo po ang gulong niya. Pasensya na kayo, masikip. Ayan. Yan pong gulong. Naka 15 by 10 din po ito. Mamahalin pa yung kanyang mags, no? Tapos naka-composer siya na gulong. Thank you, Sir Angel Tuyugon, ha? Sir Angel Tuyugon. Ayan. So ito po, naka-snorkel din. Oh. Ayan, tingnan nyo po siya. Naka-snorkel din siya. Mahaba. Kami na po nagkabit nito. Tapos, pati yung stepboard niya, siya naman ang bumili niyan. So kami na lang din ang nag-mount. So bagay na bagay naman yung kanyang stepboard. So ngayon ito, inaayos pa namin kasi in-extend namin yung steering column. Kasi dahil tumaas yung body, yung steering column umigsi. So bukas ito torno doon sa aming tornohan, yung steering column nito. Mga kapatid, punta tayo doon. Mga kapatid, tulad nung sinabi ko, ito ay worth 250,000 lang, may makukuha na kayo. Ito ay nakaturbo na. At matipid po talaga ang Isuzu. Ngayon, pagdating sa usok, kayang-kaya ho nating tanggalin yung usok niyan kasi kinakalibrate natin yung kanyang mga injectors. At inaayos, meron po tayong ina-adjust dito, may inaayos tayo dyan. No? So ngayon, 250,000, gagastosan mo ng kaunti, mag-i-enjoy ka talaga. Hindi ka ngayon matatakot kahit saang lupalop ng Pilipinas ka magpunta, hindi ka ibibitin nitong sasakyan na to. Luma, pero hindi ka nito pababayaan na tumirik dyan sa mga kalye dyan. Yun po ang kagandahan nitong mga lumang sasakyan. Kaya kung mapapansin nyo, meron pa po ako doon. Ayun, oh. Ito naman po ay kakabitan po ito ng rack and pinion. Kaya ba? Kaya ba? Ito. Oh. Ayan. So ito po, i-convert na namin to ng rack and pinion. Madilim na yata eh. Ayan. So ginagawa na po ni Engineer Tolitz yan. Para ito pong dating gearbox na to ay makukonvert na po siya ng rack and pinion. Ayan. Upgrade po yan mga kapatid, tandaan nyo po. Ito pong rack and pinion na nilalagay namin sa crosswind, considered upgrade po yan. Kasi yung mga Isuzu ng mga IPB, yung mga Isuzu ng mga D-Max, lahat po yan naka-rack and pinion na. Bukod tangi po mga kapatid, itong crosswind ang hindi nila ni rack and pinion. Pero pareha sila ng chassis, pareha sila ng steering pump, halos pareha sila ng makina, lalong-lalo na yung mga unang D-Max, saka yung mga IPB, pero hindi po nila ginawang rack and pinion. Since ngayon, gagawin nating rack and pinion, hindi po masasabing iyan ay conversion. Kung hindi po, iyan po ay upgrade. Ayan mga kapatid, para ako si Captain Barbell. Di ba, mabigat kasi. Ito po, brand new. Brand new yung rack and pinion na inilalagay po natin dito sa Isuzu Crosswind. Para po makaiwas tayo sa maraming back job at maraming mga problema. Ayan. Ito po ang nilalagay natin sa Isuzu Crosswind. Brand new po ito. Lahat po yan ay made in Thailand. Okay,
So ito po yung rack and pinion. Ang maganda dito mga kapatid, kapag naka-rack and pinion ang inyong mga sasakyan, lalo na yung mga gearbox dati, talagang walang wego. 0-0. So kung ikaw ay umaandar sa highway, hawakan mo lang kahit isang kamayan, no? Talagang kontrolado mo. Unlike po yung mga naka-gearbox, talaga may wego yun. Kaya minsan, kahit diretso yung kalye, mabilis ka, tumatakbo ka ng mga 60, 70, 80, tapos pumangit yung kalye, yung asfalto, gumaganon yung mga gulong. Kaya minsan makikita nyo, yung mga driver, hinahanap nila kung nasaan talaga yung posisyon ng kanilang mga gulong kasi nga po, may wego yung mga naka-gearbox. Ito po, mga kapatid, ay gagamitan na po natin nitong rack and pinion. Yan, yun po yun, yung nasa taas na yun. Ngayon, puntahan naman po natin itong adventure na sinet up po natin na 4x2. Naka LSD po siya, naka 4.8 na ratio. At ito po, tingnan nyo mga kapatid. Wala pa lang po yung grills nito kasi pinapaayos ko po at pipinturahan namin. Hindi po kasi kami talaga ang gumawa ng grills niyan. Kaya lang, medyo balbon yung pagkakagawa. Kaya nandun po, inaayos at pipinturahan. Ito naman po steel bumper na to, inayos na lang din po namin, niretoke namin to. Papakita ko po sa inyo yung unang gawa nito. Inalis ko po yung mahabang bakal na nilagay dito. At inayos namin to, tinakpan, pati ito inayos namin. Yan. Ngayon mga kapatid, ito po ay Mitsubishi Adventure. Ang Mitsubishi Adventure po, 5 stud lang, 5 holes. Ito 6 holes, ito 6 holes na. Tingnan nyo po. 6 holes na yan. Yan. At ito po ay naka-double wishbone suspension na. Samantalang yung Mitsubishi Adventure po, hindi siya naka-double wishbone suspension. Kaya dito po sa ilalim, makikita nyo, ayan o. Ayan, bago na rin po ang rack and pinion nito. Tapos naka-double wishbone suspension. Nilagyan ko po ng Monroe shocks. Tapos po, malaki na rin ang mga gulong nito. Ito po, sobrang tibay. Kasi po, yung suspension na yan, hindi po namin ginalaw. Wala kaming binago dun sa suspension na yan. At napakatibay niyan. Alam nyo mga kapatid, yung suspension na yan. Yan yung ginagamit ng mga magagaling na nag-assemble ng mga local na hammer. Diyan sa Pampanga, marami yan. So yung mga local na hammer na yun, talagang mabibigat yun. Yan pong suspension na yan ang ginagamit. Isuzu din po yan. Kung gusto niyo pong malaman yan, pasyalan niyo po ako dito sa Autoruns at sasabihin ko po sa inyo kung ano yan. Pero Isuzu po yan. Ngayon, yung likod po nito ay Pajero na naka-LSD. Yan, ito po. Tignan niyo po yung likod. Ayan, mga kapatid. Tignan niyo po itong build nitong adventure na to. Matangkad talaga siya. Kasi po ito talaga isasabak talaga sa lubugan ng mga gulong diyan sa Santa Ines. Magaling po yung may-ari nito. Hindi ko lang po sasabihin kung sino kasi baka magalit. Okay, talagang ito nagte-trail. Ngayon, binili niya tong adventure na to. Medyo mahal ang pagkakabili niya kasi modelo pa po ito. Puti ng plaka nito eh. Ngayon, pinagawa niya po sa amin. Galing na po ito sa ibang gawaan pero dinala niya po sa amin. Kaya nga po yung mga gulong na pinakita ko sa inyo doon kanina, sa kanya yon, yung 235-75-15. Ngayon, nagpalit po siya ng bago. Ito, meron pa nga may etiketa pa mga kapatid. Oh, ayan po. Bagong-bago po yung gulong na to, hindi pa talaga nagagamit. At iyan po ay galing kay Sir Angel Tuyugon, yung aking pong supplier ng gulong. At ito naman pong rim ay galing po kay Alex Pedro Martinez o Pedro Wheels. Yan, galing po sa kanya yan. Oh, so ngayon, ito na-develop na itong isang monster na naman na to. At ito po, ang tawag po namin dito, ang pangalan po niya rito sa amin sa Autoruns, ito po ay si Roadster. Yan. Ito po yung kanyang lumang stepboard, hindi ko na po ginalaw yan. Okay naman ang itsura niya, kaya lang nagdagdag na po ako dito ng another stepboard. So ito po, kami na po ang gumawa niyan. So hindi naman mahihirapan na yung may-ari nito pag sumakay siya. So ganun po yan. Okay. Oh. Modelo po yan, oh. Okay, mga kapatid. Ipapakita ko naman sa inyo yung pang ibang mga gawa namin. So yung spare tire po nito, dito na namin ilalagay. Ayan. So dito ngayon ang lagay ng spare tire, pipinturahan na lang po yan, pipinuhin pa, i-grinder yan. So kapag ito ay binuksan na ganun, saka mo ngayon itataas yung trunk door mo. So ito po ay nakabisagra. Ayan. Nakabisagra po yan.
Okay? At doon po sa loob niyan, may pampatigas yan. Kaya ito po talaga matibay. Tingnan nyo. Okay. So, syempre, tumaas yung likod, naglagay din kami ng stepboard dito. So, kapag binuksan mo yan, aakyat ka na dito, at ito naman po ay nakaabang sa tow hitch. So, lahat po yan ay preparado na para sa isang magandang trail body. So, pang off-road. Isang Mitsubishi Adventure na hindi naman kamahalan, pero talagang i-enjoy po ito nung may-ari po nito, si Sir Boyong. Yan. So ngayon po, ito na yung build niya. Sa mga susunod na araw ay ipapakita ko naman po sa inyo kapag po ito ay tapos na tapos na. Kinuha ko na muna to para maipakita ko sa inyo. Ito po yung original na nakakabit dito na minoldi po ito ng fiber. Ayan. Gawa na po ito sa iba. Bago po dalhin sa akin to, nakakabit na yan. Yun nga lang, talagang maraming dapat ayusin. Nagrereklamo yung may-ari nito. Talagang kulukulubot to eh. So hindi ko naman pwedeng i-release to na maganda lahat yung ginawa namin, tapos ito may iiwan na talagang sabihin natin reject. Kaya ito po aayusin din namin. Ayan. Ayan mga kapatid, mga 2 linggo na lang po itatagal dito sa amin si Roadstar kasi ya-undercoat pa yan at ginagawan pa namin ng special na skid plate. So in 2 weeks time, lalabas na rito yan at meron na naman po kasing kasunod na nandoon sa labas. Mga kapatid, ito po yung libangan namin dito. Dito po kami nakilala sa mga setup na yan. Sasamantalahin ko po itong pagkakataon na to, babatiin ko po yung aking kaibigan nandyan sa Cavite, si EB Cunanan. O yan, kaibigan po natin yan, magaling yan. Kung kailangan nyo rin ng mga ganitong setup, punta lang kayo dyan kay EB Cunanan. At dyan din po sa Batangas, si Menard Casabal. Ayan, magaling na mekaniko po yan. Pag kailangan nyo, nandyan kayo sa Santo Tomas, Batangas, Menard Casabal. At dyan din po sa Silang Cavite, si BZ14. Sir Bal, magandang gabi sa'yo. So ito po yung mga ginagawa namin, dito po kami nagiging busy at ito namang Starex na to, bukas tapos na to. Barado yung filter, kaya low power talaga. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.